Maalab na pagbati Pilipinas, ako po si Inday Espino Varona. You're watching Alab Analysis. Inutos ng Sandigan Bayan kamakailan lang sa Presidential Commission on Good Government ang pagbalik kay Benjamin Romualdez, ang yumaong kapatid ni Imelda Marcos, ng kanyang di umano'y kinamkam na milyong-milyong assets noong 1986. Bahagi ito ng tinuturing ng PCGG na ill-gotten wealth ng pamilya Marcos at ng kanilang mga cronies. Pero hindi na bago itong pagbabalik eh. Itong Pebrero, dinismiss naman ng Sandigan Bayan ang kaso laban sa pamilya Marcos at ang photographer na si Ferdinand Timbol tungkol naman sa questionableng pagbibili ng magagara mamahaling mga sasakyan. Kaya pag-usapan natin sa episode nito, gaano na ba laki ng halaga ng ill-gotten wealth na nakabalik sa mga Marcos? I mean, how much have they gotten away with? And mas mahalaga, how could this have happened? How did they get away with it? Ano ang implikasyon nito para sa ating bansa? Inibita natin sa episode na ito ang dalubhasa dito sa usaping ito, ang dating PCGG Commissioner na si Ruben Carranza at si Chris Lacaba ng Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law. Maalab na pagbate, Atty. Carranza, Chris, no? So, simulan natin siguro sa latest no, na kaso. Yung Sandigan Bayan, ang 6th Division niya, nag-order na ma-release yung assets ng Trans-Middle East Philippines Equity na sinequester ng PCGG noong 1986. Attorney Carranza, ikaw, eksperto ka dito sa lahat ng mga kaso. Ano yung background? Can you explain briefly? Ano ito yung background nito? Siguro, before, para lang klaro, itong mga, para hindi malito yung mga nagbabasa, nakikinig, nanonood na, ano ba itong mga korporasyon na ito, mga pangalan nila, tatandaan lang na Marcos, Ferdinand, Imelda may kapatid, no? May mga kapatid, no? Isa sa mga kapatid niya, si Benjamin Kokoy Romualdez, tatay ni Martin Romualdez, Speaker ng House of Representatives, pinsan ni Ferdinand Marcos Jr. So, magkakamag-anak dahil nagkaroon ng diktadura na 20 taon, no? Sa haba ng panahon na yan, hindi lang human rights violations ang ginawa ng mga Marcos at ng mga Romualdez, kundi pagnanakaw ng yaman, hindi lang yung yaman na galing na sa buwis ng mga Pilipino, no, na yung pera na nasa gobyerno, kundi gumamit ng paraan para yumaman gamit yung poder na hawak nila. No? Ito yung importanteng tandaan na maraming kaso, maraming na-file na mga kaso laban sa mga Romualdez, laban kay Benjamin Romualdez, halimbawa na lang, double compensation, triple compensation pa nga. No? Bakit triple compensation? 3 beses sumweldo sa gobyerno si Benjamin Kokoy Romualdez. No? Ambassador siya to the United States, panahon ni Marcos. Pero ambassador rin siya to the United Kingdom. Tapos ambassador rin siya to Saudi Arabia. You know, during more or less the same periods of time. Bawal yun even under yung mga presidential decree ni Marcos. Pero hindi siya hinabol, hindi siya kinasuhan until after na natanggal ang Marcos dictatorship. So maraming mga kasong ganyan, no? Pero ang isa sa pinakamalaking kaso dahil may pinakamalaking halaga ng assets involved, ang pag-takeover ng pamilyang Romualdez sa bangko na PCI Bank na ngayon ay nag-merge yata later on with Equitable Bank at then later on naging Banco de Oro. And if I'm not mistaken, I'm not keeping up with yung hierarchy ng mga bangko sa Pilipinas, I think Banco de Oro is now the biggest bank in the Philippines. No? So, kaya kailangan mong kalimutan nga yung mga Trans-Middle East, yung mga yung mga korporasyon na ginagamit dahil ang talagang pinag-uusapan dito, sino ang may-ari ng Banco de Oro. So nung
1984, si Marcos pa ang diktador, sabi ng mga may-ari ng PCI Bank, no, pinakamalaking stockholder ng PCI Bank, sabi nila, pinilit sila ni Marcos na ibenta kay Romualdez, kay Kokoy Romualdez, tatay ni Martin Romualdez, yung shares of stock nila sa PCI Bank. Ang may-ari nung shares of stock na yan, First Philippine Holdings. Ang may-ari ng First Philippine Holdings, mga Lopez, yung may-ari ng ABS-CBN. So sila rin yung may-ari ng Meralco, sila rin yung may-ari ng iba't ibang mga rancho. No? So mayaman din sila, may monopoly rin sila ng lupa. Mga mayayaman nag-aaway. Pero yung isang pamilya lang ang may diktadura. Pagkatapos matanggal ng mga Marcos, sinequester ng PCGG yung shares of stock na yan at yung pera na kita galing sa shares of stock na yan. Yan yung umabot ng matagal, ilang beses nilitis. Pati yung pag-aari mismo ng PCI Bank, nilitis din yan. No? Hindi lang yung sequestration, ilang taon din na natagal. Ang importante na yung ruling na lumabas, kailan ba? Last week? Sinasabi na ang tagal na nito, hindi naman ito pinursige ng PCGG or ng Office of the Solicitor General. Kailangan na itong pagpasyahan. Yung ganyan kasing reasoning, pwedeng mag-apply yan sa mga Marcos, sa mga Romualdez. Matagal silang wala sa Pilipinas, ayaw nilang bumalik dahil ayaw nilang makulong. So ibig sabihin ba, yung PCGG lang nung patagal ng kaso? Hindi bumalik si Marcos Jr., hindi bumalik si Imelda ng ilang taon. So bakit hindi bawiin na yung nakaw na yaman nila dahil hindi naman sila sumipot sa mga kaso, pinagpo-postpone rin nila. Bakit mag-a-apply lang sa gobyerno? No? So yung reasoning na yan mali. At ang nakakapagtataka, bakit i-apply mo sa mga Romualdez ngayon na nasa kapangyarihan sila, bakit hindi mo in-apply sa mga Marcos noon nung wala pa sila sa kapangyarihan? No? That's the long and short of it. No? Na yung shares at saka assets ni-release, binigay na, binalik na sa pamilya ni Martin Romualdez, patay na yan si Kokoy. Maganda yung timing dahil nasa poder sila. So yun ang tanong, bakit ngayon nangyayari yan? Siguro it's not an issue of sequestration, but nung sinabi mong ginamit ang poder para lalong lumaki, no, ang mga kari-arian nila, parang ABS-CBN lang ito no? So, pinatay yung prangkisa ng ABS-CBN, wala nang mangyari. Lo and behold, ang may-ari ng mga radio stations ngayon ay si Martin Romualdez has increased substantially yung kanyang holdings, ang kanyang assets while sitting as Speaker of the House, no, under his cousin, ang anak ng diktador na si Marcos, no. So, Chris, for many of you na ang under karma, marami sa mga miyembro nyo ay direktang nasaktan ng panahon ng diktadura. Ano ang tingin mo dito sa mahabang dahan-dahan na pagbalik, no, ng yamang ninakaw ng mga Marcos? Hindi mabubura ng mga reversal nito yung kleptocracy ng mga Marcos, na dinambong nila ang kaban ng bayan, nagpahirap sa taong bayan. Nakabaon na sa national psyche ang pandarambong ng mga Marcos. Yung karma, kinokondena ang desisyon na to. Thank you. No? Balikan natin si Attorney Carranza. Attorney, more or less ballpark figure, but I think you probably have more than that. How much have the Marcos family gotten away with? Nung si Senator Salonga, Jovito Salonga pa yung PCGG chairperson, siya yung una, tinanong rin siya ng tanong mo, Inday. And tama yung sagot niya, no, na parang paano natin malalaman kung magkano yung ninakaw habang hindi pa natin nababawi yung ninakaw. No? So yun yung ano dyan parang pinaka-paradox dyan na hindi mo malalaman for sure, no? Kasi sabi ko nga kanina, pwede kang magnakaw diretso, no? Nakawin mo yung assets ng National Food Authority. Ginawa ni Imelda yan, no? Kinuha niya yung pera from the NFA. Tapos pinagbibigay sa mga crony niya. Pero pwede ka rin yumaman ng nakaw na yaman, bribery, yung pag-take over ng mga bangko. So sabi ni Senator Salonga, estimate niya between 5 to 10 billion dollars worth
dollars, no? Not pesos, worth of assets ang ninakaw ng mga Marcos at ng mga crony ni Marcos. Ang nabawi ng PCGG mula nung tinayo siya hanggang siguro the last 3 years or before the Marcos Jr. period, siguro mga 2 billion, 3 billion dollars worth of assets, mostly Philippine assets, no? Yung mga ari-arian na nasa Pilipinas, at meron ding yung Swiss bank accounts na nabawi namin nung nasa PCGG ako. That's about $680 million. In fact, yung $200 million ng $680 million na yan, yun yung ginamit para sa reparations fund ng victims of the Marcos dictatorship. Yung $5 to $10 billion, 10 billion yung ceiling, no? Sa mga crony yan, kasama yung mga Romualdez. Mahirap sabihin kung ano yung porsyento ng ari-arian na ninakaw na ang mga Romualdez diretsong nagnakaw. Isa lang siguro na masasabi kong parang indicator, no? Nung nasa PCGG ako around 2001, we also checked other Marcos family members kung meron ba silang Swiss bank accounts. By the time the Swiss government came back to us, we saw that yung mag-asawang Benjamin at Juliet Romualdez, nanay at tatay ni Martin, initially had about $12 million in Swiss banks, at least around siguro just a few years before we checked, no? So 2001 na ito, no? So more than a decade na ito since 1986. But by the time we were able to check yung actual existing amounts, it was only about $5 million left. In other words, barya na lang ang natira. But yung barya na yan is $5 million worth yung Swiss bank accounts ng mga Romualdez as of 2001. 3 taon na nang bumalik sa Malacanang si Bongbong Marcos. Nung kampanya niya, without in so many words, ang inaano niya, di ba, nababalik siya para to clean his family name, ganon. Itong sa huling 3 taon na to, ilan ba ang mga sunod-sunod na medyo na mga kaso kung saan naipanalo nila ang at nabawi ang kinamkam na pera o ari-arian? Well, the biggest cases that I have been able to follow, no, hindi ko nasusundan yung iba pa, but I know, for example, na yung remaining Coco Levy cases, no, coconut levy involving the Danding Coangco family na may kasama rin sa mga Marcos, na dismiss, no, yung natitirang mga kaso. I think I also saw na yung mga kaso against Lucio Tan, na dismiss din. Importante yan in relation to Marcos Jr. because wala na ako sa PCGG nito, no? Pero nung nandun ako, we were starting this litigation tactic of forcing Marcos Jr. to testify in the Lucio Tan case. Kasi kiniklaim ng mga Marcos na 60% of Lucio Tan's assets sa kanila eh. So pinaglalaban namin sila. Hinarang ni Lucio Tan yan, ang abogado ni Lucio Tan, yung namatay na korap na abogado ni Marcos din, na dating Solicitor General. Pero abogado rin yung Marcos later on, no? And then of course, may mga Marcos assets na they have tried to get back. Ang importante dyan sa Marcos family assets that they've tried to get back, lupa sa Ilocos Norte, itong sa Leyte. Ang importanteng malaman dyan na nung 2003, nung nasa BCGG pa ako, nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, sabi na ang lehitimong halaga lang ng mga asset ng mga Marcos, no, legal nilang kinita, $304,000 only. In the 20 years they were in power, Marcos as president, Imelda as minister of something, legitimate income, $304,000. Sabi ng Korte Suprema ng 2003, anything beyond $304,000 is ill-gotten. So, yun yung basihan kaya ang Sandigan Bayan nagkaroon ng ruling na hindi lahat ng mga Marcos assets mababalik sa kanila because 304,000 lang dapat nilang makuha. And then you have, of course, yung 2018 judgment against Imelda Marcos convicting her of corruption. Bata yun dun sa kaso na nabawi yung Swiss bank account. So, in other words, may mga kaso na malinaw na basihan para hindi na mabalik sa mga Marcos yung ari-arian nila, pero doon naman sila bumawi sa mga crony na na-dismiss yung mga kaso at kiniklaim nila na 60% or more sa mga Marcos pala.
Hindi, syempre, hindi natin alam kung magsosolian ba yan ng kayamanan, ano? Although, of course, the Romualdez, their family, so malamang mahati-hati yan, no? Attorney Carranza, under the Marcos government, part 2, ano ang mga hadlang para doon sa pagbawi ng ninakaw na yaman? Well, may mga very specific na reasons, no? May mga particular na hadlang kung bakit hindi na, no? Hindi lang hindi, pero hindi na uusad ang mga kaso laban sa mga Marcos. So, nang una, kahit nasabihin pa na yung mga in-appoint niya sa PCGG, hindi naman malinaw na mga Marcos loyalist. No? Hindi naman kailangan na Marcos loyalist ang ilagay mo sa PCGG. Kailangan lang tamad. O walang interest sa mga kaso. O gusto lang ng sweldo mo mula sa gobyerno. And I've seen other commissioners in the PCGG like that. No? But ang mas importanteng hadlang ay yung Solicitor General. Dahil ang OSG, Office of the Solicitor General, yan yung actually nangunguna sa paglilitis ng mga kaso na fina-file ng PCGG. Ang ginawa ko noon, sumasali ako sa litigation, but in the end, no, ang formal signatory would always be the Solicitor General. So, malaking bagay noon, halimbawa, nung nasa PCGG ako, si Simeon Marcelo, no? Si Sunny Marcelo yung Solicitor General at naging ombudsman, no? Dahil talagang desidido, no? Importante kasi hindi lang na determinado kang habulin ng mga Marcos, kundi competent ka rin na abogado. Kailangan magsama yung dalawang bagay na yan. Pero ang isa pang hadlang siguro na yung mga nasa Korte Suprema, yung mga nasa Sandigan Bayan, are either appointees ni Duterte, Rodrigo Duterte, and at the same time are connected to the Marcos family. Marami sa kanila, yung iba kakilala ko, yung iba personal na nakatrabaho ko. But I'm sure they also think about how they owe their positions to Estelito Mendoza, na naging boss nila sa Office of the Solicitor General nung panahon ni Marcos at ng mga tao ni Estelito na nag-promote naman sa kanila over the years. No? So, kung kahit mapatalsik mo ang isang diktador, kung yung sistema ng katarungan na iniwan ng diktador, hawak pa rin ng mga tao ng diktador, mahirap manalo. So, yun yung nangyayari ngayon. Tanong ng taong bayan is, what can this country do? Because sasabihin this government, kasi under the same Marcos family, no, to ensure that tyrants and corrupt government officials do not get away with it. Ano, in terms of systemic siguro safeguards, attorney and Chris, ano ang pwedeng magawa? Ano ang pwedeng itulak ng taong bayan para ma-minimize yung mga ganitong usapin? Parang sa bilang din namin, 10 kaso na sunod-sunod ang desisyon nilabas ng Sandigan Bayan pabor na ibalik sa pamilyang Marcos sa mga ari-arian na sinikwesta ng PCGG. Unprecedented yung ganitong pagpabor sa mga kaso laban sa mga Marcoses. Ginagamit nito bilang pagbaluktot na kasaysayan itong mga desisyon na to na parang sinasabi wala namang na-dismiss naman kasi lahat ang mga kaso ng mga Marcoses contrary sa ebidensya at contrary sa mga court decisions sa Pilipinas at around the world maski sa batas natin kinikilala ang pandarambong na ginawa ng pamilyang Marcos. Naniniwala kami sa karma na ang isang nagkakaisa at militante na taong bayan nagpapahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas ay titiyakin na hindi na maulit yung ganitong klaseng pandarambong. Tama ka, hindi nakasalalay sa gobyernong ito ang pagbalik tanaw sa kasaysayan, kundi yung taong bayan ang makapagsabi kung paano mapapanagot ang pamilyang Marcos. Ano bang pwedeng gawin para hindi na maulit? No? Kasi nauulit na. So, Hindi lang once, twice. But siguro a few specific things and then a very general possibility. Nakikita natin ngayon yan kay Duterte. No? Idadaan ko dyan dahil it's related. Yung International Criminal Court, may kapangyarihan yan na if
freeze yung mga assets ng isang akusado. It does that through the government, no, of that person. Kahit na hindi na kasali ang Pilipinas sa ICC, pwede pa rin i-request ng ICC ang Pilipinas to freeze Duterte's assets. Pero sino ba yung nag-freeze ng mga assets sa Pilipinas? Ang Anti-Money Laundering Council, no? At ang Bangko Sentral. And I've had a terrible experience of asking the Anti-Money Laundering Council and the Bangko Sentral in the past to not only to freeze but to investigate Imelda Marcos assets. Dahil nagkaroon niya ng transaction sa Imelda. She surrendered yung claim ng mga Marcos sa PLDT in favor of Tony Boy Cojuangco. Nagkabayaran sila sa Hong Kong in cash. Saan galing yung informasyon na to? Sa mga tao rin ni Imelda na nagsumbong sa PCGG dahil hindi sila nabalatuhan. Okay, so Heidi Yorak, when she was still a PCGG chairperson, I drafted a letter, she signed it dun sa Anti-Money Laundering Council. Imbestigahan nyo si Tony Boy Cojuangco, si Imelda Marcos, at yung abogadong tumulong sa kanila, no, nanggaling sa TECABAN, no, isang law office ng mga Cayetano. Hindi lang yun, no, na pati yung tax aspect. So, yung mga institusyon, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Bangko Sentral, yung mga aktivista sa Pilipinas, normally hindi tinitingnan yung mga institusyon na yan as political, but they are. Not only are they political, mas decisive minsan, no, mas nakasalalay minsan yung away sa poder dun sa paggamit ng mga institusyon na yan sa kapangyarihan nila. No? Kaya kung hindi gagalaw ang Anti-Money Laundering Council, halimbawa, to freeze Duterte's assets, the Duterte family will still be able to use their assets the way the Marcos family have been using their assets. So, very specific yan. No? Ang ginagawa kasi ng AMLC, nagpapakita lang dun sa mga European and US counterparts sila na, ginagawa namin yung control sa mga casino, pag-control sa mga wire transfers, pero pagdating sa corruption, pagdating sa pinakamalaking mga corrupt na mga pamilya sa Pilipinas, wala silang gagawin dahil hawak rin sila ng mga nagturo sa kanila. Siguro mas broader pa na approach, and I don't know, honestly, whether this will ever be relevant or not. Matuto na tayo, no, na even if we overthrow a dictator or if we remove a murdering president or a plundering family, the institutions that they control through people that they appoint will still be under their control. Nagkaroon ng revolution in 1986 pero hindi naman nagkaroon ng revolution sa mga korte ng Pilipinas. Kaya itong kaso ni Romualdez Halimbawa, it's just the Supreme Court saying applying ordinary law na ang tagal na, i-dismiss na natin. Do you think that it's enough time to get rid of a dictatorship's influence years later? No? And in other countries, nagkakaroon sila ng very thorough cleansing of their judiciary, of their police over so many years, and they continue to follow that up. Tayo tumigil, sabi nga ni Chris, no, yung pagtanda natin sa ng pangyayari limited, no. And in a way, siguro kailangan din gawin ng mga aktivista yan na hindi ka pipili ng kalaban sa ngayon, no, dahil papalit-palit lang sila and it's just the same families. So ang kakalabanin mo, lahat sila, and it seems ridiculous, it seems absurd, it seems tactically wrong, no, na kalabanin natin lahat. Pero kung hindi mo gagawin yan, ikaw lang ang mapapagod. Ikaw lang yung matatalo in the end, and then, you'll face these questions again. Tama na, siguro kasi, as you said, AMLC, teka muna, may mga kinasuhan na anti-terror law, anti-terror financing. 500 pesos ang pinag-uusapan. Right. Tapos, sabi ko, teka muna, bakit itong mga, as in Duterte, with people saying that dumaloy, at si Duterte mismo umami na may mga regalo siyang natatanggap kay, for example, Kibuloy or yung mga ganon. Hindi kailanman, even now, even with this so-called away ng dalawang pamilya, hindi na titingnan yung ganong kaso. And we know that na habang lumalaki ang patayan ng bansa sa panahon ni Duterte, yumayaman na yumayaman at ang mga kaibigan rin ay lalong yumayaman. No? So,
So tama, Chris, do you agree na hindi na we should transcend itong sino bang manok itong eleksyon na to, ito ba who's the lesser evil even, pero may mga ganang usapan, instead of we should be focusing on what are the glaring weaknesses sa ating sistema at paano ito ma-root out, kasi it's the rooting out no? Parang galamay parang weeds yan habang nandyan yan nakabaon sa lupa, kakalat at kakalat pa rin. How should activists see or address itong paikot-ikot, parang musical chairs lang of corruption and misgovernance sa bansa natin? Oo, kung sasabay lang tayo sa agos, parang makikilaro lang tayo sa mga away-away na mga political dynasties, para ka lang naghanap ng kakampi sa dalawang tumpok na dumi na nakaharap sa salamin. Ang kailangan natin gawin ay hindi tayo mamimili sa mga ano ba yung mas bulok, ano yung mas mabaho. Kundi dapat mapanagutan lahat ng mga bulok sa gobyerno, lahat ng mga nagdarambong sa kabanbayan at lahat ng lumalabag sa karapatan natin bilang Pilipino. Simula pa kahit nung nakaupo pa si Duterte, ang panawagan talaga ay pareho silang dapat mapanagot, Walang pinagkaiba ang pamilyang Marcos, pamilyang Duterte, parehong diktador, parehong nangaalipin ng mga Pilipino sang-ayon sa kung ano yung kagustuhan at mga pangangailangan nila bilang pamilya, bilang para mapanatili yung kanilang kapit sa yaman at sa kapangyarihan nila. Taong bayan talaga ang dapat magkaisa at puwersahin ang mga institusyon natin na makinig sa pangailangan ng taong bayan. Hindi lang para makapamili tayo sino yung gusto nating mamuno sa atin, kundi para masunod yung mga pangailangan natin na magkaroon ng mga reforma sa kung paano natin hinaharap ang kahirapan, paano natin hinaharap ang katarungan, paano natin nilalabanan ang impunity ng mga political dynasties na namumuno sa Pilipinas. Okay, thank you, Chris. Attorney, balik ako sa iyo. Have you seen any red flags in governance policies, programs that could make it easier for the corrupt to get away with what they're doing? Well, siguro, generally, there are two ways na the Marcoses and the Dutertes, all the families that are around them, have tried to ensure, sabi nga ni Chris, impunity, at hindi lang impunity, kundi, being able to cling to power. First, yung appointments. Whether we like it or not, yung executive branch sa Pilipinas, still really controls both the entire government, And for as long as yung Philippine Supreme Court is also politically influenced, and then, of course, Congress is always in the control of the president, yung appointing power will appoint people who will protect his corruption from accountability. Kaya halimbawa, yung Bureau of Internal Revenue, final and executory yung decision laban sa mga Marcos, 203 billion pesos na estate tax payment laban sa Marcos estate. But it's the BIR that should continue to serve yung tinatawag na levy sa mga Marcos assets every year. Every year. Ang hindi natin alam whether this or in the last 2 years, sineserve nila yan. Dahil for the last 22 years, they always serve it. Ibig sabihin, gusto mo pa rin bawiin. Gusto mo pa rin magbayad ng mga Marcos. So yung appointment ng BIR, yung appointment sa Anti-Money Laundering Council, yung pag-appoint ng ombudsman. I mean, tingnan mo naman yung ombudsman ng Pilipinas, Parang si Quiboloy din, Na Diyos ang gusto niyang maging investigador sa mga katiwalian. So those are ways that they keep themselves in power, but just as importantly, example na naman si Martin Romualdez, it's also the usual way, pork barrel distribution. Yung budget process is controlled by the president,
And if your cousin is your counterpart sa house, parang it's just a family affair, no? Parang in anywhere else, I imagine it's scandalous, no? Para itong royal family lang pala ang Pilipinas, no? Without the monarchy. Ang Chief Justice ng Pilipinas, si Alex Sismundo. Alex was actually my co-commissioner for a while sa PCGG. And, to be fair to him, he's recused himself. No? Nag-inhibit na siya sa mga PCGG cases. No? But I think the Supreme Court can do more than that. No? I mean, the few people there who take their job seriously, si Barbie Cleone, no? Who was also my contemporary sa law school. In the end, no? Itong mga plunder cases or even itong crimes against humanity case, these are the worst possible crimes you can commit in corruption or in human rights. Hindi ito, ordinary, stealing from City Hall. So the Supreme Court has to go beyond what they learned in law school and what they understand to be their role. They have to look at history, and yun ang disappointment ko, no? In the years I was litigating these cases, na whenever I would argue na the dictatorship is part of history, do not make me prove that the dictator had dictatorial powers. Hindi nila tinitingnan na gano'n, pa isa-isang kaso. Kaya you get these cases na, one at a time. When, as a matter of fact, all these cases are related to each other, and that's the same thing with the Duterte cases. So na all these murders are one set of murders. They're not individual cases. But if we, mahirap gawin, no, as activists, as human rights lawyers, or anti-corruption lawyers, na to convince judges who are not activists, who are not, who don't think the same way. It takes some skill. It takes some patience. Pwedeng may tamaan ka, pwedeng maswertehan ka. No? You might open some doors, and I think that's, sabi nga ni kaibigan ko na si Chito Gascon, no? Keep pounding on a rock. No? Sooner or later, that rock will give way. Well, there it is, no? After Duterte, we have the second Marcos. Even now, people are maingay na dun sa 2028 ang pinagtitinginan ng mga tao, no? Both in the administrations and the Duterte camp and the opposition camp. So siguro maganda ang usapin ngayon dahil binalik, no, ni Atty. Carranza at ni Chris doon sa essentials as a nation, as a people. Ano ba ang dapat natin tingnan, no, in the long term? Maraming salamat, Chris and Atty. Carranza, for the wisdom you imparted today. Sana nga makinig ang Pilipino. Maraming salamat. Salamat, Inday. Sumatotal, simula nang umupo si Ferdinand Marcos Jr. bilang presidente, ay sunod-sunod na ang pagbabasura ng mga ill-gotten wealth na kaso laban sa kanilang pamilya at ang mga cronies nito. Sa katunayan, bago pa lang siya umupo, ito na yung kinakabahan, no, ng mga martial law survivors, mga human rights victims, mga anti-corruption advocates, na posibleng gamitin ng Marcoses ang pagkakataong ito para maabsuelto ang kanilang pamilya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. And ito mismo ang sinabi naman tahasan, no, ni Ferdinand Marcos Jr. na babalik siya para ma-cleanse, no, ang pangalan ng kanilang pamilya. Pero tama, hindi cleansing ng pangalan, no, kundi ang pagtatago ng tunay na baho ang nangyayari. Tama si Ruben Carranza, no? Hanggat ang appointing powers ay nagpapad sa judiciary, sa iba-ibang executive departments, no, ng kanyang mga political appointees na magsaserve ng interest niya, ay patuloy ang impunity sa tinatawag natin both, no, corruption and human rights violations. Nangyari sa panahon ni Marcos, nangyari sa panahon ni Duterte.
Kaya ang biliin ng ating mga bisita ngayon, si Atty. Carranza at si Chris Lacaba, ay hindi lamang ang pagpapalit sa pwesto ng mga opisyal ng gobyerno ang mahalaga, kundi ang pursigidong laban para magbago ang mga sistema dito sa iba't ibang mga ahensya nang hindi na sila magamit so that people get away with their abuses. Wala namang gagawa niyan kundi ang taong bayan dahil ang mga nasa poder, natural, interest nila ang proprotektahan nila. Nandyan nang sinasabi natin kailangan magtrabaho tayo lahat para mawala ang mga political dynasties. Mahalaga yan. Pero higit pa sa eleksyon, kailangan magsama-sama tayo para sa pagpursige na magbago ang mga sistema, ito sa justice system natin at ang accountability systems sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Walang shortcut sa pagbabago, ika nga. At hindi ang gobyerno ang gagawa niyan, kundi ang taong bayan. Hanggang sa susunod na episode ng Alab Analysis, ako po si Inday Espina Barona.